Simulan na natin. Ang kwento na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Karanasan ito sa kapatid ng aking lula. Bale, lulo ko din. Naitago na lang natin sa pangalang Danilo. Nangyari ito noong 1988. Hinagbaan Tanhay, Negros Oriental. Ang hinagbaan ay matatanaw mo dito, ang malawak na palayan. At sa bandang taas nito, masisipat mo ang isang burol. At sa gitna ng burol na ito, ay may mga ligaw na gabi na tumutubo. At ayon dito, nakakapagtakang sa tuktok ng bundok na ito, ay mamasa-masa ang lupa kahit walang ulan. Balik tayo sa kwento. Itong mga panahon na ito, ay nasa ilalim pa ng pangangalaga sa kanyang mga magulang, itong si Danilo. Magamat na sa 17 gulang na ito, subalit sa kikipaglaro pa rin ang inatupag nito. Ang bahay noon nila Danilo ay nasa paanan na ito ng burol. Meron silang mga kabitbahay dito, subalit malalayo ang agwat ang mga bahay dito. Sa bundok kasi, ang mga tao dito, magamat kapos sa pera ay mayaman naman sa kalupaan. Kahit malalayo ang mga kaibigan nila Danilo, palagi pa rin niya itong dinadayo para lang makipaglaro. Ang mga binata kasi noon, kahit magbibinti na ang edad, ay naglalaro pa rin ito. Ang mga binata kasi dati ay hindi pa naaabutan ang mga kasalukuyang ngayon. Marami nang naglilipanan ng mga gadgets. Kaya dati ang mga libangan ng mga binata ay maghahanap ito ng malalaking puno ng mangga at sa taas dito maghahabulan. Medyo peligro nga lang. Hindi naman nag-aalala ang mga magulang nitong si Danilo dahil ang mga makakasama nito ay purong kadugo nito. Ayon pa kay Danilo, wala pang mga ilaw noon na nagbibigay ng liwanag sa mga daan kapag siya ay galing sa liga. Tanging liwanag lang ng buwan ang kanyang gabay niya kapag siya'y maglalakad ng gabi. Bali ang liga nagaganap lang kapag linggo. At sa ibang mga araw naman, itong si Danilo ay dadayo sa kanyang mga kaibigan upang tutungo sa tuktok ng burol. At dito maglalaro. Isang araw, habang papalis itong si Danilo sa kanilang bahay, ay nasipat niya ang kanyang tatay. Habang nagwiwika ng, "O Danilo, pwede bang tulungan mo kung magtanim ng kamuting kahoy? Tigil mo muna yung paglalaro mo sa mga barkada mo. At saka, Danilo, binabalaan kita, huwag kang magpupunta dyan sa taas ng burol. Baka isang araw, hindi ka na makakabalik dito ng buhay." Wika ng kanyang ama. Subalit hindi nito pinapakinggan ang mga sinabi ng kanyang mga magulang. Ayon pa kay Danilo, hindi niya pwedeng palampasin ang araw na yon dahil maghabulan sila sa taas ng mangga ng kanyang mga kaibigan sa tuktok ng burol. Dahil umulan din noong nakaraang gabi, kahit pagkatapos nilang maglaro ay mangunguha sila ng kulakdop. Ang kulakdop nga pala ay isang uri ng mushroom na tumutubo sa mga bulok na kahoy. Bubunutin mo lang ito at iipunin. Kapag lulutuin mo ay malunggay lang ang katapat nito. Napakasarap na lalo na kung may tuyo. Balik tayo sa kwento. Habang naglalakad itong magkakaibigan, bali 6 sila noon na puro mga lalaki. Nagwiwika ang isa sa kanila ng, "Uy Danilo, pagkatapos nating maglalaro mangunguha tayo ng bunga ng bayabas. Marami na kasi ngayon eh, dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakapunta dito." Bago nila marating ang tuktok ng burol, kailangan muna nilang dumaan sa mga taniman ng mga mani. Napabor naman sa kanila ni Danilo dahil walang bantay sa taniman noon, kung kaya't walang kahirap-hilap sa kanila upang makakuha dito. Ayon pa kay Danilo, isang puno lang ng mani noon ang iyong mabubunot
Siguradong puno talaga ang iyong damit sa pagpuyos dito. Nang maya-maya pa ay biglang dumilim ang kalangitan at kasabay nito ang pagbuhos ng ulan. Kung kaya't di na sila umakyat sa puno dahil napakadulas na ang mga sanga nito. Nagtatatalon-talon noon ang kanyang mga kasama sa tuwa ng pagbuhos ng ulan. Kung kaya't ang ginawa lang ng kanyang mga kasama ay ang kumain ng maraming mani, habang si Danilo noon ay nangunguha ng mga kulakdop at mga nalaglag na mga nyog sa hindi kalayuan sa kanyang mga kasama. Habang siya ay nangunguha ng kulakdop sa patay na puno, ay nasipat niya ang tumpok ng gabi na tumutubo. May kalakihan din ang mga dahon nito, subalit binaliwala lang naman niya ang mga ito. Ngunit napabalik siya sa pagtingin dito nang masipat niya ang isang dahon nito sa gitna na hindi natutuluan ng ulan. Habang ang mga katabi pa nito ay halos pipilay-pilay yun sa kalakasan ng ulan kapag tatama dito. Kung kaya't paano yun hindi matuluan ng ulan? Kaya naman bahagya siyang tumingala sa langit, ngunit wala namang siyang nakitang nakaharang dito o puno ng nyog. Kung kaya't nilapitan niya ito. Paglapit niya ay nakita niya sa gitna nito ang kulay itim na hugis pataas na bagay. Sa palagay niya ay para itong bato, ngunit napakakinis nito. Nang inikot niya ito pabaliktad, ay nakaukit dito ang isang parang kalasag. Kinurot-kurot pa niya ito sa pag-aakalang gawa ito ng tao. Subalit bigla siyang tinatawag ng kanyang mga kasama na sila'y uuwi na. Kung kaya't bigla niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Pagdating niya sa kanyang mga kasama, ay naabutan pa niya itong nagpagulong-gulong sa lupang habang kumakain ng mani. Kung kaya't sumali na rito si Danilo sa paggulong-gulong sa lupa. Napakadungis na nila noon na parang hindi na sila mga tao kapag ito'y iyong sisipatin. Nang maya-maya pa ay biglang napatigil sa paglalaro itong si Danilo nang mararamdaman niya ang init sa kanyang bulsa. Nung dukutin niya yon sa kanyang bulsa ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Dahil nagbabaga ang bagay na kanyang nakita kanina, napaisip na naman itong si Danilo kung bakit nagbabaga yon sa kalagitnaan ng ulan. Pati ang kanilang short noon ay basang-basa ng putik. Walang kaide-ideya si Danilo sa kanyang nakita na hindi ito ordinaryo. Kung kaya't napatayo siya nang masipat niya ang kanyang mga kasama na nagtakbuhan papuntang paanan ng burol. Nagtaka naman siya kung bakit nagtakbuhan ang kanyang mga kasama na hindi nagsasalita. Kung kaya't sumunod na siya dito sa pagtakbo. Pag-uwi noon ni Danilo, galit na galit noon ang kanyang ina na nagsasabi ng, "Danilo, saan ka na naman ba galing? Bakit puro putik yung katawan mo? Sos, Ginoo kang bata ka. Akin na yung dala mong kulakdop para maluluto na natin panghapunan." Kaya naman agad nang tumungo sa ilog itong si Danilo upang maligo. Habang palangoy-langoy noon si Danilo sa ilog, ay napaahon siya nang mararamdaman niya ang kanyang bulsa na may umiinit. Nang tingnan niya ito, ay gano'n na naman ulit ang nangyari. Nagbabaga ang bagay na kanyang nakita sa burol. Nang maya-maya pa ay nakasipat siya ng isang lalaki na nakatayo sa baba ng puno na taluot. At nakatitig ito sa kanya. Subalit nababalot siya ng takot nang makita niya ang kasuotan nito, na parabang kasuotan ito ng pandigma sa mga sinaunang panahon. Meron din itong kulay abo na balabal sa kanyang likuran. At ang ikinagulat ni Danilo nang masipat niya ang buong katawan nito na nababalot ng gintong balote. Nang naglakad ito patalikod ay bigla siyang nanginig. Nang masipat niya ang hawak nitong kalasag, nakapariha ang ukit nito sa bagay na kanyang nakita sa dahon ng gabi. At sa kabilang kamay nito
Meron din itong hawak-hawak na sa palagay niya ay isa yung sibat. Sinundan pa yon ni Danilo hanggang sa nadapo sa may malaking puno ng taloot at bigla na lang yung naglaho. Sinampal-sampal pa niya noon ang kanyang muka habang nagsasalita ng, "Nako, nako, nako. Hindi pa naman ako kumakain ng tanghalian kanina. Ayan tuloy, ano-ano na lang nakikita ko." Pagdating ni Danilo sa kanilang bahay, agad niyang nilagay sa isang bulsa ng bag ang nakita niyang bagay doon sa bundok at kaagad na siyang magbihis. Makalipas ang isang linggo, wala namang nangyari kay Danilo. Subalit makalipas ang isang araw, isang gabi, habang natutulog itong si Danilo, ay bigla siyang binisita sa isang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip. Ayon dito, huwag daw niyang ihiwalay ang buto na kanyang nakita doon sa burol. Hindi naman niya ito pinapansin. Makalipas ang ilang gabi, gano'n na naman ang nangyari. Nagpakita na naman sa kanyang panaginip ang lalaking may dalang kalasag. Subalit hindi talaga ito pinansin ni Danilo. Hanggang sa hindi na ito nagpakita sa kanyang panaginip, akala niya matahimik na ang kanyang buhay. Subalit nagkamali siya. Isang umaga, nagtataka ang kanyang mga magulang dahil tanghali na hindi pa rin ito bumabangon. Kaya naman tinawag na siya ng kanyang ina na siya ay pababain na. Subalit hindi ito sumasagot. Kaya naman nilapitan na ito ng kanyang ina at niyugyug para magising. Nang hawiin ng kanyang ina ang kumot na nakatabon dito, ay napasigaw ito ng malakas. Dahil ito si Danilo, nakita niyang nakatirik ang mga mata at inapoy ng lagnat. Kung kaya't dali-daling pinuntahan ng kanyang ina ang kanyang ama upang dalhin ito sa paggamutan. Napakalayo noon ang hospital, kung kaya't sa albularyo ito dinala ng kanyang ama. Pagdating nila sa pamamahay ng albularyo, laking pasasalamat nila dahil nagkataong hindi ito umalis. Nang pagpasok nila sa loob ng pamamahay ng albularyo, agad pinaupo itong si Danilo. Maya-maya pa ay may kinuha ang albularyo na isang tilang pula at nagwika ng, "Itali lang natin ang tilang ito sa iyong ulo. Pagkalipas ng 1 minuto ay tatanggalin din naman natin yan." Tumango lang naman itong si Danilo habang nanghihina pa rin. Maya-maya pa ay tinanggal na ito ng albularyo at nagwika ng, "Iho, may nakikita ka bang buto sa isang burol? Ito'y ipinagkaloob sa iyo ng isang yumaong antingero. Matagal ng panahon na pumanaw ang nagmamay-ari nito. Subalit ang mutya nito ay nagpaiwan sa mundo ng mga tao. Ilang bisis mo na pala itong nasilayan ang gabay ng mutya na yon. Subalit ito'y iyong binaliwala." Kaya't sinabihan siya ng albularyo sa pagdating niya sa kanilang bahay, ilagay niya yon sa itim na tila at gawing kwintas. Dagdag pa ng albularyo, mapalad si Danilo dahil sa kanya nagpakita ang mutya na yon. Dahil ang mutya na yon ay magpakita lang yun sa mga taong hindi pa nagbabago. Makalipas ang araw na yon, nakauwi na nga sila Danilo. Sinabihan siya ng kanyang ama na sundin ang mga sinabi ng albularyo. Nang ginawa niya ang mga bagay na yon, ay hindi na nagpakita ang lalaki sa kanyang panaginip. Isang araw, nagkaroon ng paliga sa hindi kalayuan sa kanilang baryo. Tumungo itong si Danilo kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakakatakot ang mga tao dito sa lugar na ito. Bakit ko nasabing nakakatakot ang mga tao dito? Ganito kasi yon. Ang liga ay ito yung tawag sa Maynila kung may magkaroon ng basketbulan o balibol. Pero sa lugar ng Hinagbaan ay iba dito. Hindi lang balibol o basketball ang magaganap dito. Sa gitna ng baryo ay mayroong nag-iisang basketbulan na hindi siniminto. Bali lupa lang at may kakaunting bato. Sa araw ng linggo ay ang palaro dito ng umaga
ay basketball at volleyball. Sa tanghali naman, sabong ng manok ang magaganap hanggang maghapon. At sa paligid nito ay may larong hanta kung tawagin sa Bisaya, sa Tagalog naman ay Karacross. At pagsapit ng gabi ay may diskuhan. At sa paligid nito ay sari-saring pagkain ang binibinta dito. At mayroon ding inumin na tinitinda dito. Subalit grande, kulapo, tanduay lang ang tinitinda dito. Tandaan nyo, 1988 pa ito. Ang mga tao dito sa liga na ito, mga tindira at tindiro lang ang taga-dyan banda nakatira. Ang halos mga tao dito ay dumayo lang at taga-ibang baryo lang. Malalayo pa ang nilalakbay ng iba para lang makarating sa nasabing paliga. Ang labas ng nasasabing plaza ay puro damuhan at talahib. Masasaya naman ang mga tao dito kapag ikaw ay mabait sa iyong kapwa. Ang nakakatakot lang dito, kapag nagkakaroon ng away ang mga tao dito, ay magsisilabasan sa nasabing plaza. Tutungo ito sa mga damuhan at pagbalik nito sa loob, may kanya-kanyang itak na itong dala-dala. Habang nagsisigawan ng, "Sinong matapang dito?" Kung kaya't ang mga taong hindi kasali dito, dali-daling lumayo kahit maiwan pa ang kanilang mga tinda. Habang nakiisyoso itong si Danilo sa may sabungan, nakatayo lang naman ito habang pinapanood ang naglalaban na mga manok. Nang maya-maya pa ay nanghihina na ang dalawang manok dahil sa tindi ng sugat. Subalit kahit nakahiga na ang isang manok, panay pa rin ang pagtutuka nito, habang ang isang manok ay panay palo pa nito. Subalit nang ikinaryo ito ng sentensyador, imbis sa likod hawakan at bagkus sa dibdib ito hinawakan ng sentensyador. Nang siyang ikinamatay ng manok, galit na galit noon ang lalaking may-ari ng manok. Nang damputin ito ng may-ari, ay nakita nito ang bakat ng daliri sa dibdib ng manok. Walang sabi-sabi ay biglang bumunot ng itak ang lalaki at nung tagain na sana niya ang nagkaryo, nang biglang pumagitna itong si Danilo at umawat nang siya ang mataga ng lalaki sa bandang liig. Subalit nang tumama yon sa kanyang liig, saksing buhay ang isang tindira at mga tao nang tumalbog lang ang itak ng lalaki sa liig ni Danilo. Nabitawan ng lalaki ang kanyang itak nang nakita niya ang mga nangyayari. Nagsisigawan noon ang kasama nila Danilo sa pag-aakalang naputol ang liig nito. Ang lalaki noon ay lumuhod ito sa harapan ni Danilo habang walang tigil sa paghingi ng tawad sa kanyang nagawa. Ayon pa kay Danilo, ang pagmumukha ng kanyang mga barkada ay parang kakainin ang taong aksidente siyang nataga. Pilit namang inawat ito ni Danilo dahil hindi naman siya nasugatan. Sa kabila ng napakatalas ng itak at sa lakas ng pagkahataw dito ay hindi naman makapaniwala si Danilo sa mga nangyari kung kaya't napagdesisyonan nilang magbarkada na sila'y uuwi na. Habang naglalakad sila pa uwi, nagwika ang kanyang mga kasama ng, "Grabe Danilo, biruin mo yon. Tumalbog yung napakatalas na itak at napakahaba pa nga nun eh. Kanina nga itinaga namin yun sa 3 puno ng saging, ngunit nagawa pa nitong maputol eh." Sumagot naman dito si Danilo ng, "Mga kaibigan, siguro pahiwatig yon ng ating Panginoon na tayo'y magbabago na." Sagot dito ni Danilo. "Oo nga naman Danilo, pero di kaya may anting-anting ka? Di mo lang sinasabi sa amin eh." Sambit pa ng isa nilang kasama. "Paano namang magkaanting-anting yan eh? Lagi nating nakasama yan sa bundok." Sagot pa ng isa pa nilang mga kaibigan. "Siguro lang Lando, pinagtanggol tayo ng ating Diyos." Mga tagasunod, hanggang dito na muna ang ating kwento. Pabang sa part 2. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-like.